Tiniyak naman ng Juvenile Justice and Welfare Council ang suporta nila sa panukalang amyendahan ang kautusan kaugnay sa criminal responsibility ng mga menor de edad. Yan ay matapos ang shooting incident sa Tacloban City. Bukod sa mga bata, sino-sino pa nga ba ang mga pwedeng makasuhan sa ganitong insidente? Ang detalye tinutukan ni Patrick Gupo. Matapos ang shooting incident sa Tacloban City na kinasangkutan ng dalawang menor de edad, muling nilinaw ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC na hindi ligtas sa pananagutan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ng pangangalaga ng Regional Rehabilitation Center for the Youth ng DSWD Field Office 8 ang dalawang menor de edad. Sumasailalim sila ngayon sa psychological assessment at iba pang evaluation para matukoy ang mga dahilan sa likod ng krimen. Ayon sa JJWC, hindi rin pinagsama ang dalawang CICL sa rehab center habang isinasagawa ang masusing observation sa kanilang kalagayan. Ang parati nilang sinasabi, pagbata, hindi kulong. When in fact, may pagkakataon po na pwede po talaga silang makulong. At hindi ibig sabihin na pag hindi sila nakasuhan ay walang mangyayari sa kanila. Kasi kinukuha po yung kalayaan nila at tinatanggal sila sa pamilya nila. Ayon sa DSWD, mahigpit ang mga panuntunan sa rehabilitation facilities. Limitado ang galaw ng mga CICL at wala rin silang malayang access sa mga karaniwang gamit o pagdalaw katulad ng mga persons deprived of liberty. Layuning isailalim sila sa tamang rehabilitation at maituwid ang kanilang pag-uugali. Usually po, pag above 15 na yung bata, yung 15 years old and 1 day, generally meron na talaga yung discernment. Kaugnay naman ang insidente sa Tacloban, nilinaw ng JJWC na wala pang anumang matibay na ebidensyang nagpapakitang bullying ang nag-udyok sa pamamaril. Sinabi rin ng ahensya na maaari ring managot ang mga magulang ng mga menor de edad kung mapatunayang may kapabayaan sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak. Pero sa batas natin, ang sinasabi doon, dalawa yung maaari nilang magiging pananagutan. Pwedeng civil, kung napakitang pinabayaan nila kaya nagkaroon ng kaya naka-access yung bata doon sa mga guns. Maaari ding baka pwede silang file ng kaso na kriminal dahil sobra yung neglect na ginawa nila. Bukas din ang JJWC sa mga talakayan ukol sa posibleng pag-review ng minimum age of criminal responsibility. Open tayo doon sa discussion na tingnan natin yung minimum age of criminal responsibility dahil gusto naman natin dito hindi na ito maulit. Samantala, patuloy ring umaagapay ang DSWD sa mga biktima ng insidente. Nagbigay na ito ng psychosocial first aid sa mga apektadong estudyante at pamilya. Sasagutin din ang medical at burial expenses ng mga nasawi. Namigay na ang kagawaran ng tig 20,000 pesos cash assistance sa mga naulila at maging guarantee letters sa mga estudyanteng naka-confine sa ospital. Ayon sa JJWC, mahalaga ang pagpapatibay ng pamilya, komunidad at mga programang pang-intervention para maiwasan ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa krimen. Patrick Gupo, IBC News.